Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, match up about entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes. Umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Miyerkules,
May 20, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! NBI may lead na sa pinagtataguan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Balitang Promdi! CCTV footage sa putukan sa Senate building inilabas na ng DILG na nindigang hindi inatake ng Senado o hindi inatake ng NBI ang Senado. Balitang Promdi! PNP kinumpirmang nakatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa sakay ng SUV ni Senador Robin Padilla. Balitang Promdi! NBI driver na inaresto sa nangyaring putukan sa Senado tumangging nagpaputok siya ng baril. Balitang Promdi! Suggested retail price na 53 pesos kada kilong bigas itinakda na ng Department of Agriculture. Balitang Promdi! Suspect sa nag-viral na pananakit ng 3 taong gulang na bata sa Taguig, arestado. Balitang Promdi! Isa patay sa pagbaha dyan sa Davao City. 300 pamilya inilikas. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. May hawak ng impormasyon ng National Bureau of Investigation sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan po'y halos isang linggo matapos na nangyaring gulo at pag-alis nito sa Senado. Kinumpirma ito ni NBI Director Melvin Matibag sa isang news forum. Subalit tumanggi muna siyang magbigay ng karagdagang detalye upang hindi mabulilyaso ang kanilang operasyon at investigasyon. Ayon kay Matibag, kung mayroon mang individual na nakakaalam sa eksaktong lokasyon ng senador, ito ay walang iba kundi si Senador Robin Hood Padilla. Kasabay nito ay muling iginiit ni NBI Chief Director Melvin Matibag na hindi under attack o inatake ang Senado nang mangyari ang putukan noong gabi ng Miyerkules, May 13. Balitang Promdi! Kinumpirma naman ng Philippine National Police na nagawang makalabas ng Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng SUV ni Senador Robin Hood Padilla. Sa katunayan, ipinakita ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa media briefing sa Malacanang ang isang video footage ng isang puting Fortuner na lumalabas sa Senate Complex dakong alas 2:30 ng madaling araw noong May 14. Kita umano sa video habang pasakay ng SUV sina Senador Bato at Senador Robin Hood Padilla, saka ito lumabas ng compound ng Senado. Nakatakdang ibigay ng PNP sa media ang kopya ng full video ng naturang footages. Balitang Promdi! Balita muna tayo sa mga probinsya. Standby sa ating mga balita sa probinsya. Unahin natin, balita muna po tayo dyan sa Cordillera o dito muna tayo sa Pangasinan. High value individual arestado sa buy-bust operation sa San Carlos City. Higit 300,000 halaga ng shabu ang kumpiskado. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Natimbog si sinagawang anti-drug buy-bust operation ng PNP sa barangay Nagilayan, San Carlos City, Pangasinan ang isang high-value individual drug suspect na nagresulta ng pagkakumpiska ng 45 gramo na hinihinalang shabu na may state drug price na 306,000 pesos. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Binaventura Benavides III, pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit Pangasinan PPO, Regional Drug Enforcement
Enforcement Unit ng Pro 1 Pilig-Isuyuan, PIT Pangasinan at San Carlos City Police Station kung saan ibinentahan ng suspect ng nasabing illegal na droga ang pulis na nagkunyaring buyer kapalit ng marked money kaya agad siyang inaresto. Nasa kustodiya ngayon ng San Carlos City Police Station ang akusado at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat kay Freddy Fajardo. Standby lang Danny Kumilang. Balitang Prompty. Samantala, sa iba pa nating mga balita, isinumiti na ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang kanilang reply sa Korte Suprema kaugnay ng kanyang motion na pigilan ang pagsisilbi ng kanyang warrant na inilabas ng International Criminal Court. Sa 117 pahinang reply ay sinumiti ni Attorney Israelito Torion, muling hiniling ng Senado ng Temporary Restraining Order o TRO sa posibleng pag-aresto. Layunin nito na ipagbawal sa lahat ng law enforcement agency sa Pilipinas na arestuhin, ikulong, iusuko o kaya naman ay ilabas si Senador Bato ng bansa batay sa ICC warrant. Ayon sa kampo ni De La Rosa, hindi layunin ng petisyon na iwasan ang pananagutan sa batas. Sa halip, iginiit nila na dapat munang magkaroon ng judicial determination sa ilalim ng batas ng Pilipinas bago arestuhin ang sinumang mamamayang Pilipino batay sa proseso ng International Court. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo. Balita muna sa Central Luzon. 360 na pong operasyon ng PNP sa Central Luzon. Nakasamsam daw po ng milyong halaga ng kontrabando at bawal na gamot o yung mga illegal na droga. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Mahigit sa 360 operasyon laban sa smuggle at illegal na droga ang isinagawa ng Police Regional Office 3 Pro 3 sa Central Luzon mula Mayo 11 hanggang 17, 2026 na nagresulta ito sa pagkakaaresto ng ilang suspect at pagkakasamsam na milyong pisong halaga ng kontrabando at ipinagbabawal na gamot. Sa 180 anti-smuggling operation, 9 na individual ang naaresto habang nakumpiska ang smuggle na sigarilyo na nagkakalaga ng 1.8 milyong piso. Samantala sa 189 anti-illegal drug operation, 244 katao, kabilang ang 9 na high-value individual, HBI ang naaresto. Nasamsam din ng mga otoridad ang tinatayang 11.5 milyong halaga ng shabu at mahigit 440,000 halaga ng marijuana at kus. Ayon kay Pro 3 Regional Director Police Brigade General Jess Mendez, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:15 na po ng umaga. Nanindigan naman si Interior Secretary John Vic Remulla na walang nangyaring pag-atake sa gusali ng Senado bagamat hindi pa nito matiyak kung sadyang stage o naturang insidente ng pamamaril. Sa isang press briefing sa Malacanang, iprinisinta nga po ni Secretary Remulla at ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang CCTV footage mula sa GSIS complex at mismo nga sa Senado upang ipakita ang totoong takbo ng mga pangyayari. Hit ng kalihim, malinaw po sa mga ebidensya na walang mga ahente ng NBI na nakatapak sa loob ng Senado at bagkus ay nasa GSIS building. Ayon pa kay Remulla, bago pa man ang insidente, nag-utos umano si Suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na mag-lock and load ang kanyang mga tauhan. Balitang Prompty. Sa kaugnay na balita, iprinisinta nga po ni DILG Secretary John Vic Remulla sa media ang CCTV footage noong mangyari ang putukan sa Senado noong May 13 ng gabi. Sa video na lumabas, makikita nga si Suspended Acting Senate Sergeant at Arms
Mau Aplaska ang unang nagpaputok ng baril noong mangyari ang tensyon. Makikita rin sa CCTV footage na nagpaputok si Aplaska patungo sa direksyon ng isang ahente ng NBI o ng National Bureau of Investigation na nakapuesto sa GSIS compound katabi ng Senado. Malinaw din sa video na hindi nakataas ang baril ng ahente ng NBI nang siya'y paputukan. Taliwas po sa sinabi ni Aplaska na armado at handang umatake ang mga ahente. Bukod dito, ikita rin sa video na agad na tumakbo ang NBI agent upang sumilong bago ito gumanti ng cover fire. Ipinakita rin sa footage na nagkaaberya o nagjam ang baril ni Aplaska habang nagpapaputok dahilan upang umatras siya sa bahagi ng Senado kung saan naroroon naman ang mga mamamahayag. Ayon pa kay Secretary Remulla, kapansin-pansin din na walang utos si Aplaska na tiyaking ligtas muna ang buong gusali ng Senado na karaniwang unang hakbang sa ganitong sitwasyon. Balitang Prompty. Sa kaugnay pa rin po ng balitang yan, dapat daw pong unang suspindihin si Senate President Alan Peter Cayetano kung command responsibility din ang pagiging batayan o magiging batayan. Ito po ang diretsahang sagot ni National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng apela ni Cayetano na dapat siyang suspindihin. Ayon sa direktor, responsibilidad ng Senate President si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na inaming siya ang unang nagpaputok ng warning shot sa NBI agents. Iginiit ni Matibag, handa siyang humarap sa anumang investigasyon ng sinumang otoridad. Balitang Prompty. Samantala, balita naman tayo sa Western Visayas, 1.4 na milyong pisong halaga ng suspected shabu na samsam sa isang HVI o high-value individual sa lungsod ng Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radyo Iloilo. Muli na namang nakakumpiska ng milyon na halaga ng iligal na droga ang Iloilo City Drug Enforcement Unit o CDEU mula sa isang high-value individual sa drug buy-bust operation sa Barangay Bacau, Mandurriao. Natimbog sa operasyon si alias JR, 46 anyos na nakuhanan ng 220 na gramo ng suspected shabu na may standard drug price na 1,496,000 pesos. May na-recover rin na 38 revolver cylinder na may mga bala. Ayon kay CDEU head Captain Roque Jimeno III, nahirapan sila sa pag-operate sa suspect dahil hindi basta-basta makakapasok sa lugar, lalo na kung estranghero ang bibili ng illegal drugs. Habang ginagawa ang operasyon, tumatawag pa di umano ang isang Elias Inday Orbe na source ng illegal drugs ng suspect. Target sa ngayon ng pulisya na ma-operate ang nasabing source at iba pang kasamahan ng suspect. Mula sa Action Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:20 na po ng umaga. Binira ng mga retirado at dating empleyado ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagtatangka umano ni Senador Amy Marcos na impluwensyahan si Pangulong Bongbong Marcos upang suspindihin si NBI Director Melvin Matibag at ilang ahente. Ayon sa NBI Retiree and Ex-Employees Association Incorporated, hindi makatuwiran ang panawagan ng Presidential Sister dahil ginawa lamang ng mga ito ang kanilang tungkulin sa bayan. Mahalagaan nilang manindigan laban sa mga tangkang pananakot at panggigipit sa law enforcement officials na may integridad at dapat na nagseserbisyo publiko. Sinaladuhan din nila ang paninindigan ni Matibag na panagutin si Senador Ronald Bato de la Rosa na naharap sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kasabay nito'y mariin din na nilang kinundina ang pagpapaputok ng baril ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms sa pamumuno ni Mau Aplaska noong gabi ng May 13 na hindi lang umano naglagay sa panganib sa buhay ng mga ahente na at media kundi nagpakita rin ng kawalan ng respeto sa batas. Balitang Prompty.
Samantala, pinabulaanan naman ang NBI driver na si Mel Oragon na siya ang nagpaputok ng baril sa Senado noong May 13, 2026. Nagtaka pa si Oragon kung paano siyang nagpositibo sa paraffin examination o nakitaan ng residue ng gunpowder. Samantalang wala siyang bitbit na baril ni humawak nito sa gitna ng gulo sa Senado noon. Itinanggi din ng driver na sa kanya ang mga balang nakumpiska ng mga otoridad. Ipinaliwanag ni Oragon na pinabalikan lamang sa kanya ang isang sling bag na naiwan sa GSIS compound dahil walang mga gamot o dahil may mga gamot po ito na laman na kailangan ng kanyang kasama. Pero pulis na raw ang sumalubong sa kanya sa area at inusisa ang kanyang pagkakakilanlan kaya hindi na niya nahawakan ang bag. 11 taon o simula 2016 nang mag-volunteer po si Oragon sa NBI at dati umano siyang Army Reservist. Pansamantalang nakalaya si Oragon matapos magpiyansa ng 116,000 piso sa Pasay Regional Trial Court noong Lunes. Balitang Prompty. Alas 3:23 na po ng umaga. Itong tungkol dito kay Oragon na itanong ko ito kung posible ba na magkaroon ng gunpowder residue ang isang taong walang bitbit ng baril pero naandun siya sa present siya doon sa nangyaring putukan. Yung mga gun expert ang sabi posible. Talagang pwede na magkaroon siya ng magpositibo siya sa paraffin test kahit siya ay hindi humawak ng baril o hindi nagpaputok ng baril at lalo pa do sa pwesto daw nitong si Oragon na siya ay nakadapa. Syempre yung mga putukan tatalsik daw po yung mga gun residue o gunpowder residue doon sa area kung saan nangyayari ang barilan. Balitang Prompty. Alas 3:23 na po ng umaga, balikan natin mga balita mula sa probinsya. Sa Eastern Visayas, ilang voter transfer sa Leyte hindi inaprubahan ng COMELEC. Bakit kaya? Alamin natin kay RH32 Jimmy Angay-Angay. Nagbigay ng paglilinaw ang Commission on Election Leyte matapos ma-disapprove ang ilang voters transfer at registration applications sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Leyte. Ayon kay Leyte Provincial Election Officer Atty. Maria Gorete Cañas, dumaan sa Election Registration Board hearings noong Enero at Abril ang pagsusuri sa mga application ng mga botante. Sa Inupacan, Leyte 11 application ang hindi naprobahan. Sa Aboyog, Leyte 30 sa 35 na application ang na-disapprove habang 7 naman sa 8 kaso sa Burawin, Leyte ang hindi naprobahan. Karamihan sa mga napiktuhan ay mga ordinaryong residente naglilipat lamang ng rehistro dahil sa trabaho, pamilya at paglipat ng tirahan. Ngunit dahil sa issue sa residency requirements, hindi naprobahan ang ilang mga application. Para sa mga marami, ang pagboto hindi lamang tungkulin kundi paraan upang may parinig ang kanilang boses at pag-asa para sa komunidad. Gayunpaman na nilinaw ng COMELEC na maaari pa rin maghain ng petition for inclusion ang mga napiktuhan kung mapapatunayan nilang lehitimo silang residente sa lugar habang nagpapatuloy ang proseso na nanatili rin ang pag-asa ng mga botante na hindi mawala ang kanilang karapatang makilahok sa lalapit na eleksyon. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, itinalaga na si Senador Mark Villar bilang bagong chairman ng Senate Committee on Finance kapalit ni Senador Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, ang pagiging finance chair ay isang posisyon ng pagtitiwala o position of trust. Bago italaga sa posisyon, naharap si Villar sa alegasyon mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na umano'y tumanggap ng kickback mula sa mga proyekto noong siya pa ang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Gayunman, naniniwala si Gatchalian na malaki ang maitutulong ng karanasan ni Villar sa pamahalaan at sa sektor ng negosyo upang mapatakbo ng maayos ang naturang komite. Balitang Prompty. Nananatiling bakante ang pwesto ng isang makapangyarihang komite sa Senado. Ayon po kay Senate President Alan Peter Cayetano, ikinukonsidera nila
na manguna sa Senate Blue Ribbon Committee ang kanyang kapatid na si Senador Pia Cayetano, kapalit ni NBI Senador o kapalit ni Senador Ping Lacson. Lumutang din ang pangalan ni Senador Rodante Marcoleta na dati na ring hinawakan ng pwesto. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat si Senador Bongo matapos siyang matalaga bilang chairman ng Senate Committee on Health, posisyon na hinawakan niya sa loob ng 6 na taon bago siya naging vice chair. Ayon kay Go, ipagpapatuloy niya ang pagpapasulong ng mas maayos na access sa serbisyo, pangkalusugan, mas matibay na suporta sa mga pasyente at mahigpit na pagbabantay sa tamang paggamit ng pondo ng PhilHealth. Balitang Promdi. Samantala, inilabas na ang 11-member House Prosecution Panel ang kanilang mga assignment o yung mga assignment ng bawat miyembro para sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, inilahad po ng House Justice Committee Chair na si Congresswoman Jervy Luistro kung paano ang pagkakahati-hati ng kanilang tungkulin sa 4 na articles of impeachment. Itinalaga ni Luistro bilang House Trial Spokesperson si Kabataan Party List Representative Renico at si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong. Siyam na prosecutor naman ang itinalaga sa Article 1 na nag-akusa kay VP Sara ng culpable violation ng Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Kabilang po sa siyam na yan, nahahawak po dun sa Article 1, dyan sa Articles of Impeachment, ay sina Congresswoman Luistro bilang lead prosecutor. Kasama po sina Manila Representative Joel Chua bilang second lead prosecutor, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, Akbayan Party List Representative Chel Jokno, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Iloilo Representative Lawrence Defensor, Bukidnon Representative Jonathan Kid Flores, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, at si Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan. Itinalaga naman bilang lead prosecutor sa Article 2 ng impeachment na tatalakay daw po sa culpable violation ng Constitution at betrayal of public trust tungkol sa alleged unexplained wealth ni si Congressman Terry Ridon. Second lead prosecutor naman si Congressman Chel Jokno. Sa Article 3 na nag-akusa kay VP Sara ng bribery, graft and corruption at culpable violation of Constitution sa pamamahagi ng monetary gift sa high-ranking DepEd, ay itinalaga po bilang lead prosecutor si Congressman Isabel Zamora Chua, habang ang second lead prosecutor naman ay si Congressman Rog Gutierrez. Sa Article 4 ng impeachment kay VP Sara na may aligasyon po ng paglabag sa saligang batas, high crimes at betrayal of public trust, itinalaga po bilang lead prosecutor si Congressman Lawrence Defensor, habang ang second lead prosecutor naman ay si Congresswoman Laila De Lima. Balitang Promdi. Samantala, dako muna tayo, balita naman mula sa Northern Samar PNP, San Antonio, Northern Samar. Pinag-iingat daw po ang publiko laban sa mga nagbebenta ng gamot, supplement at wheelchair gamit ang pangalan ng police station. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Pinalmahan at pinasinungalingan ng PNP San Antonio, Northern Samar ang natanggap na impormasyon ng pagbibintahan ng police station ng wheelchair at mga gamot. Isang individual ang nagbibinta gamit ang kanilang unit at iba pang unit ng PNP ng Northern Samar. Nilinaw ng San Antonio PNP ng unit ay hindi konektado sa anumang business entities o individual na nagbibinta ng wheelchair at gamot o anumang supplements. Nananawagan ang PNP, huwag basta't maniwala sapagkat ito ay panluluko. Ayon sa ulat, ibinibinta ang wheelchair at pharmaceutical products ng mababang halaga gamit ang pangalan ng PNP units. Babala pa ng PNP mag-ingat sa ganitong panluluko kung saan posibleng fake ang mga gamot na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Hinikayat na agad mag-report sa kapulisan ang ganitong mga modus operandi ng mga scammer.
Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Nagbitiw naman sa kanilang puwesto sa Kamara ang dalawang party list representative bilang pagsunod sa term sharing agreement ng kanilang grupo. Kabilang po sa nag-resign sina Representative Nathaniel Oducado ng One Tahanan at si Representative Franz Vincent Legazpi ng Pinoy Workers. Inanunsyo po nila ang kanilang pagbibitiw nitong Lunes. Sa ilalim po ng kasunduan sa loob ng kanilang party list organization, may nakatakdang pagpapalitan ng mga nominado upang mabigyan ng pagkakataon ang iba pang kinatawan na makapaglingkod sa Kongreso. Sa kabila ng kanilang pag-alis, mananatiling 318 pa rin ang kabuuang bilang ng mga miyembro ng House of Representatives sa buong panahon ng 20th Congress. Bago nagbitiw, nagsilbi si Educado bilang Vice Chairperson ng House Committee on Climate Change, Housing and Urban Development at National Defense and Security, habang si Legazpi naman ay naging Vice Chair ng Committee on Land Use. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:32 na po ng umaga. Nanguna naman si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa top performing mayors sa Metro Manila batay sa resulta ng Index of Governance o IOG ng RPMD Foundation na isinagawa mula April 1 hanggang 8, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 3,500 lumahok sa survey. Nakakuha po si Belmonte ng IOG score na 88.3%. Sinundan naman siya ni Mayor Jenny Sandoval ng Malabon na may 87.4%. Pangatlo naman si Mayor John Rex Chanco na may 86.5%. Pang-apat sa pwesto si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela, habang si Caloocan Mayor Along Malapitan ang panglima. Kasama rin sa top performing mayor sina Emmy Calixto Rubiano ng Pasay, Mayor Vico Soto ng Pasig at Mayor Isko Moreno ng Maynila. Yan po ay dito po yan sa NCR. Samantala, nanguna din sa NCR District Representative Rankings sa ilalim ng top tier category sina Congressman Toby Tiangco ng Navotas na may 88.2% na IOG score. Congressman Miro Kimbo ng Marikina, 87.9%. Habang si Congressman Ralph Tulfo ng Quezon City, 86.7%. Top performing din sina Congressman Brian Yamsuan ng Parañaque na may 86.1%. Congressman PM Vargas sa Quezon City pa rin po, 85.8%. Si Congressman Caloocan Congressman Oka Malapitan, 85.1%. QC Congresswoman Maribico Pilar, 84.8%. Caloocan Congressman Dina Asistio, 84.2%. Valenzuela Congressman Edward Galang, 84.6%. Manila Representative Benny Abante, 83.8%. Manila Representative Ernix Dionisio at Giselle Maceda o Congresswoman Giselle Maceda, 89 o 80.9%. Sila po sa Maynila. Ayon po kay Paul Martinez, ang IOG ay isang komprehensibong governance assessment tool na sumusukat hindi lamang sa popularidad ng mga opisyal kundi pati na rin sa kalidad ng kanilang serbisyo, responsiveness at pagiging epektibo sa pamamahala at kumpiyansa ng publiko. Balitang Prompty. Congratulations ho, tahari nawa ay ipagpatuloy niyo po ang magandang pagseserbisyo. Alas 3:36 na po ng umaga. Balita naman tayong nasyonal, pasok sa ilang local court sa bansa suspendido ngayong araw dahil daw po yan sa power interruption
at Municipality Founding Anniversary. Ibalita mo yan RH9, Tina Nolasco. Suspendido nga ang pasok sa ilang local court sa bansa ngayong Miyerkules, May 20 dahil sa nakatakdang power interruption at Municipality Founding Anniversary. Sa abiso ng Korte Suprema, suspendido ang pasok sa First Level Court sa Calatagan, Batangas habang wala ring pasok mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa lahat ng Second Level Court sa Tacloban City, Leyte dahil sa scheduled power interruption. Suspendido naman ang pasok sa Municipal Trial Court sa Gataran, Cagayan na bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng founding anniversary ng nasabing munisipalidad. Sa kabila ng suspensyon, tiniyak ng pamunuan ng mga naturang hukuman ang pagpapatupad ng skeletal workforce upang matiyak na matutugunan at ma-aksyon pa rin ang mga emergency na kaso gaya ng mga urgent requests para sa piyansa, orders of release, writs of habeas corpus at iba pang katulad na agarang mosyon. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Sa iba pa nating mga balita, bigong makabawi ang piso laban sa dolyar sa pagsasara ng palitan kahapon. Bagamat hindi sumadsad, na natili pa rin sa 61 pesos and 75 centavos ang exchange rate kada dolyar. Tulad ng naging palitan noong Lunes, dahil dito'y nakapagtala pa rin sa nabanggit na halaga ang record low o pinakamahinang palitan ng piso kontra dolyar sa kasaysayan po ng ating bansa. Ayon po sa Bankers Association of the Philippines, bahagya lamang na nakaporma ang local currency sa kalagitan ng trading sa 61 pesos and 55 centavos. Balitang Promdi! Samantala, magtatakda naman ang Department of Agriculture ng 53 pesos na suggested retail price sa lokal na bigas para matiyak daw po ang fair market prices. Yan ay kasunod ng inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 50 pesos price cap sa 5% broken imported rice simula May 15 na tatagal ng 30 araw. Sabi ng kalihim na konsulta na niya ang rice miller at industry groups at tiniyak na katanggap-tanggap naman ang 53 pesos per kilo na local rice. Idiniinit Hugh Laurel, layunin po ng SRP na protektahan ang publiko lalo na at kailangan na balansihin ang pamahalaan ng kinikita ng mga magsasaka at budget ng mga consumer. Balitang Promdi! Samantala, pinagsusumite ng Sandigan Bayan ang record ng funding request at ang panukalang amyenda ng DPWH kaugnay po ng infrastructure projects mula Programming Division ng Departamento. Kasunod po ito ng inilabas na subpoena ni Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda ng 3rd Division kung saan ay inatasan nito si DPWH Programming Section Chief Gerard Longoria na magsumite ng mga kopya ng lahat ng funding request kabilang na po ang anumang kaugnayan na dokumento o kaugnay na dokumento. Si Longoria ay tumistigo sa paglilitis sa kasong malversation laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at ilang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Longoria na ang yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang siyang nagbibigay ng mga tagubilin o listahan ng mga proyektong pang-infrastruktura. Pinaliwanag din niya na pinagsasama-sama ng kanilang tanggapan ng mga iminumungkahing amyenda bago ito ilakip sa mga dokumentong ipinapadala sa Kongreso. Ayon kay Longoria, may mga pagkakataon na ang mga dokumentong iniendorso para maisama sa mga panukalang amyenda ay walang standard format at may ilan pa umanong natatanggap na walang lagda at walang petsa. Balitang Promdi! Tumaas naman ang idineklarang yaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos mula nang maupo sa pwesto noong 2022. Batay sa kanila Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, umabot sa 475.93 million pesos ang kanilang pinagsamang net worth noong 2025. Mas mataas ito ng 86.57 million pesos kumpara sa 389.36 million pesos na idineklara noong 2024. Noong 2023, 381.45 million ang kanilang net worth habang 371.49 million naman
noong 2022. Noong unang taon ng panunungkulan ni PBBM, dineklara po niya ang sa kanyang salin ng 329.23 milyon na yaman. Balitang Promdi. Samantala, ang kasong frustrated murder at malicious mischief na inihain laban po sa pulis na si Police Staff Senior Sergeant Staff Sergeant Erwin Bakiran nasangkot sa pagtutulak sa pagtulak sa kapwa rider dahil para sumemplang po sa C5 Road sa Pasig City. Yung pong kasong yan ay ibinasura na ng korte. Sa inilabas na desisyon ng Pasig City Prosecutor's Office, walang sapat na batayan at ebidensya sa naturang kaso, kaya slight physical injury lamang ang haharapin ng naturang pulis. Ayon kay Attorney Ariel Linton, abogado po ng pulis, natawa na lamang siya ng banggitin na frustrated murder ang ikakaso sa kanyang kliyente dahil malabo itong mangyari sa nakuhang video. Inatasan na ng piskalya ang Quezon City Police District na siyang may hawak sa pulis na i-release na ito matapos na makapagpiyansa ng 3,000 piso. Balitang Promdi. Isa naman ang patay habang higit 300 pamilya ang inilikas kasunod ng matinding pagbaha sa Davao City dahil sa malakas na ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kinilala ang biktima na isang 21 anyos na lalaki na nakuryente at nalunod malapit sa kanilang bahay sa Barangay Buhangin. Batay sa report, dahil sa malakas na buhos ng ulan, gumuho po ang 15 metrong tulay sa Barangay Kalawa matapos na umapaw ang ilog. Nasira rin ng hanging bridge na sa Barangay Matina sa naturang lungsod. Balitang Promdi. Arestado naman ang isang lesbian na nag-viral sa social media. Ang video ng pambubugbog nito sa 3 taong gulang na anak ng kanyang kinakasama sa Barangay Western Bikutan sa Taguig City. Ayon sa Taguig City Police Station, napagbuntungan ng galit ng 28 anyos na suspect si alias Carla. Ang batang lalaki po matapos ang away nila ng kanyang nanay. Sinubukan pa umano ng ilang kapitbahay na awatin ang away ng mag-live-in partner pero imbes na tumigil ay hindi nilubayan ng suspect ang bata na nagtamo ng physical injuries. Naharap sa kasong paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang suspect na i-inquest sa Taguig City Prosecutor's Office. Ang ina po ng bata, nakasuhan din ng child neglect and abuse sa ilalim ng nabanggit na batas. Balitang Promdi. Pilipinas ang oras alas 3:45. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Good morning po sa inyong lahat. Na walang sawang nakikinig at sumusubaybay kahit na tayo ay alas 3 ng madaling araw. Pero doon sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa ay maraming salamat po. Yung iba sa kanila ay kagigising lamang, yung iba naman ay kagagaling lamang sa trabaho, habang ang iba naman ay nagpe-prepare na para pumasok sa kanilang trabaho. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Sabay, tingnan mo nga naman sa dami ho ng mga nangyari noong nakalipas na linggo, hindi mo sukat akalain ngayon po ay tayo nasa 2nd linggo na pala ng Mayo. At next week ay katapusan na naman, nasa Hunyo na. Nakakalahating taon na tayo. Diba ang bilis-bilis po ng araw?
Pero bago ang lahat kapag sinabing nakakalahating taon na tayo, ibig sabihin Hunyo na. Ang susunod na po dito sa nararanasan nating init, tag-init, ay itong mga pag-ulan. Maging preparado po tayong lahat. Ngayon pa lamang, i-check na po natin ang ating mga bahay mula po doon sa mga butas ng bubong. Ganon din po yung mga babarahan ng mga anong tawag doon, gutter, yun, nang babarahan ng mga gutter, tsaka yung nasa taas, anong tawag doon, Billy? Yung sa bubong, yung dinadaanan ng tubig kapag bumabagsak sa bubong, nalimutan ko yung tawag doon. Alulod, yun. Ayan, yung mga alulod ho natin, tingnan ho natin para po kung sakasakali, malinis na ho yan hanggat tag-init pa, Just the same yung ating pong mga kanal. Kung meron po tayong malapit na kanal sa area po natin, i-check din ho. Tsaka yung ating mga, tama ka Grace Tabuy, maraming salamat. Alulod. Hindi na ko pa iniisip Tsaka po syempre, lagi po tayong maging handa sa mga sakuna. Lalo na kapag lately nararamdaman na po natin ang mga pag-ulan-ulan. Bagamat walang bagyo, wala pong LPA sa loob ng Pilipinas. Pero meron po tayong mga weather system na nagpapaulan po sa ilang bahagi po ng ating bansa. Biruin mo konting pag-ulan lang, nagkokos na ho ng pagbaha agad sa atin. Yun ang talagang weird dito sa Pilipinas. Apakainit. Tayo ho'y nagrereklamo kasi kapag mainit, nagkukulang naman yung mga supply ng ating dam, yung stock po ng ating dam. Ang antas ng tubig nagiging kritikal. Kapag po yan ay naging kritikal, ang kasunod po niyan, syempre, mababawasan po ang rasyon ng tubig sa atin pong mga lugar, yung supply po sa atin. Bukod pa po dyan, syempre kapag mainit, malakas ang demand sa kuryente, rotational brownout naman ang nararanasan kasi manipis daw po ang supply ng kuryente, tapos sasabayan pa po nung tinatawag po natin na mga maintenance. Yung iba naman po ay forced outage kasi nga po meron po mga supply na mga planta. Kaya lang kung minsan mapapa-ono ka na lang, OMG. Bakit po ganyan bukod po sa isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na kuryente sa ating sa Asia, kabilang ho tayo sa may mga matataas na singil pero manipis po ang supply. Nagkakaroon pa po ng brownout, blackout, o power interruption. Tapos, tuwi na lang pong magkakaroon ng manipis na supply, nagkakaroon po ng aberya sa mga planta ng kuryente, sa mga power grid po natin. Parang, kumbaga taon-taon na lang walang mintis. Kapag ganitong panahon, naiintindihan naman po natin. Kaya lang kasi, bakit lagi na lang tuwing ganitong panahon, wala na po ba tayong pagkakataon na ayusin ang mga yan sa mga panahon na hindi ganitong mataas ang demand talaga ng kuryente? May chance pa ba? Parang nagiging routine na lang tuwing ganitong buwan sasabay at sasabay ang mga problema sa planta kung kailan malakas ang demanda sa kuryente. Kahit ang Senado kahapon, di ba? Ang Senado po kahapon, yung Kamara, nainis ho yung ating mga mambabatas. Pati ho sila, hindi exempted. Nakaranas po ng power interruption. Kaya yung pong kanilang trabaho doon, medyo naapektuhan. Sa iba pa po nating mga balita, SRP daw po sa local rice ay 53 pesos per kilo. Yan daw po ang ipapatupad at itinakda ng Department of Agriculture. SRP yan, Suggested Retail Price, mungkahi ng makatarungang presyo. Yan po yan. Pero gaano ba katotoo yung sinasabing 50 pesos price cap? Sana malinawan po ang publiko, 50 pesos price cap sa imported rice.
Kasi parang sa inyo ba, Billy, nakakita ka na ng 50 pesos per kilo na imported rice. Sa ngayon, hindi, di ba? Kahit dito sa mga nabibilhan ko yung presyo pa rin nila dati na 65, 60 pesos, 62 pesos, mga imported rice yan 70 pesos, yan pa rin po. So, saan po nabibili yung 50 pesos pa na per kilo? At saka ano po ba ang batayan para po masabi po natin na ito yung mga sako po ng price cap na yan sa imported na bigas? Alin po ba ang inyong tinitingnan dyan? Yung mga retail store po ba ay kasama dyan? Yung mga nabibili sa mga maliliit na tindahan? Dyan sa mga community stores? O yun lamang pong mga nasa mall at sa mga nasa palengke? Yan, dapat po malinawan yan, ha? Ipaubayan na natin yung investigasyon doon sa gulo sa Senado. Sa mga kinaukulan, total may CCTV na at meron na pong mga napatunayan na mali ang pagkakakwento sa kanila. Kagaya na lamang nung sinabi ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na parang aatake ang mga ahente ng NBI nung nakita nila, kaya ho sila'y nagpaputok. Pero sa nakita ho natin sa CCTV na ipinakita po sa media at meron po niyan sa FB Live ng RTVM ng Malacanang, kung makikita nyo ho, ang NBI agent hindi naman ho nakataas ang baril. In fact, nung siya naman po ay tumugon doon sa pagpamamaril sa kanila, ang ginawa lamang po niya ay cover fire. Sa assessment po ng ng DILG, wala naman talagang nangyaring pag-atake sa Senado. Good morning kay Grace Taboy. Sabi niya, nagsalita na ang CCTV kaya mag-resign na. Samna ang mga sinungaling sa Senado, kaya kaso mauubos po ang senador kapag po nag-resign po sila. Ganun ba yun? Ma'am Kisses, hindi po mali ang kwento nila. Talaga pong nagsisinungaling sila. Albert Perez, magandang umaga. Binabati rin po natin, pa-shoutout daw kay Kabuhat family mula sa kay Julito Kabuhat mula sa Hinabangan, Samara. Totoy Mortel, good morning, and ganun din po kay Alberto Bugawan Anyasco. Binabati rin po natin Course Navarro Galindez, Juanito Villanueva. Binabati natin ang happy birthday si Christian Joshua Villanueva at saka si Ira May Malaka. Ang pagbati po ay mula kay Juanito Villanueva. Binabati rin po natin good morning kay Bentong, ganun din po kay Renato Abada. Pagbati din kay Filemon Mamuwad. Good morning, sir. Michael Andrew Castro, Lorivic Balaan. Ganun din po sa mga nasa YouTube sa Facebook natin. Good morning kay Totoy Mortel. Good morning din po. Ganun din po kay Alba. Sabi niya, happy 39. Trepa Perp. Sino kaya yung sinasabi niya? Doon sa mga hindi ko po nabatiin ako, babawi na lang po ako sa inyo muli sa mga susunod nating pagprograma dito sa Balitang Promdi. Muli po maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay, sumama sa akin sa loob ng halos isang oras na balitaan dito po sa Balitang Promdi. Hanggang bukas po muli. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Ang ating pong oras, 5 minuto bago umaga. Alas 4, good morning and happy Wednesday.